makakakita tayo ng malaking karera sa pagitan ng BYD at Tesla sa susunod na 3 hanggang 4 na taon. Wala pang 2 linggo. Iniulat ng Chinese EV giant ang taunang benta nito noong 2024 na 107 billion at higit sa 9% na mas mataas kaysa sa American caribou na Tesla. Kung sa tingin mo ay si Tesla lang ang naninibago at si Elon Musk ang mangingibabaw sa industriya ng automotive sa hinaharap, maaaring mabigla ka sa video ngayon. Ang BYD ay nakagawa lamang ng isang bagay na naglagay sa mga malalaking industrialista sa mundo sa pag-isip. Ang CEO ng BYD, na karaniwang nananatiling tahimik, ay nagbigay kay Elon Musk ng pagbibihis sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. At nang maabot ng komentong ito si Musk, nabaliw na siya. Nilusob ng BYD ang Tesla upang maging numero 1 tagagawa ng EV sa planeta. Ito ay hindi isang maliit na away sa mga kotse. Ito ay isang mahusay na labanan sa pagitan ng 2 ganap na magkaibang pag-iisip. Nagsimula ang lahat sa isang bagay na kasing basic ng mga baterya. Ngunit ngayon ang B ay nagtatayo ng isang ganap na electric empire. Ang labanan na ito na nagsimula sa paggalang sa isa't isa ay naging pinaka-hindi inaasahang paghaharap sa kasaysayan ng automotive. Ariyang BYD ngayon ay isang seryosong kalaban para bigyan si Elon ng matinding laban. Gagawa ang BYD ng isang malaking bagay na maaaring ganap na baguhin ang mundo ng kotse. Mayroon silang bagong makina na darating sa 2025. Ito ay hindi lamang isa pang electric car. Ito ay isang mahusay na teknolohiya na maaaring iwanan ang bawat iba pang kumpanya sa alikabok. Kaya ano ang espesyal sa makina na ito? Paano nito mababago ang paraan ng pagmamaneho natin sa kalsada? Tatalakayin natin ang lahat ng magagandang detalye tungkol sa susunod na malaking bagay ng BYD sa video na ito. Maging mapagpasensya dahil hindi na magiging pareho ang mundo ng EV pagkatapos nito. Naisip mo na ba kung bakit nagagalit si Elon Musk sa bagong paglipat na ito mula sa BYD? Ngunit una, isang maliit na pabor. Pindutin ang button na mag-subscribe para lagi mong malaman ang tungkol sa pinakamahusay na mga tech update. Maniwala ka sa akin, hindi mo gugustuhing palampasin ang susunod na mangyayari. Isipin ang isang maliit na kumpanya na nagsimulang gumawa ng mga baterya sa isang mataong lungsod sa China, na nangangarap ng malaki mula sa unang araw. Iyon ay BYD, maikli para sa Build Your Dreams. Machine na nagsimula noong 95 sa Shenzhen. Noon, hindi nila iniisip ang tungkol sa mga sasakyan. Lahat sila ay tungkol sa pagpapagana ng mga gadget na may mga rechargeable na baterya. Ngunit kung paano nagbago ang mga bagay? Fast forward sa 2003. At nagpa siya ang BYD na gumawa ng isang matapang na hakbang. Inilunsad nila ang kanilang unang kotse, ang BYD F3. Isang maliit na sedan na madaling makuha sa pitaka. Humigop ng gasolina at akmang-akma sa lumalaking pagkahumaling sa kotse ng China. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Hey, baka may gusto itong mga ito. Pagkatapos ay dumating ang tunay na salamangka noong 2008. Ibinagsak ng BYD ang F3DM. Isa sa mga unang plug-in na hybrid na kotse na talagang mabibili mo nang hindi sinisira ang bangko. It ay hindi lamang isang panalo para sa BYD. Ito ay isang wake-up call para sa buong mundo ng kotse. Biglang, ang mga electric dreams ay hindi na napakalayo. Ngayon, hindi lang big deal sa China ang BYD. Kumakatok sila sa pinto ng global stardom, handang harapin ang mga heavyweight gaya ng Tesla at Toyota. Paano? Sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanilang puso sa mga bagong ideya at green tech, hindi lang sila nagsasampalan ng mga electric car. Muli nilang iniisip ang buong laro. Baterya, makina, pangalan mo. At ngayon, nagluluto sila ng isang bagay na ligaw gamit ang kanilang pinakabagong engine tech. Ito ay matapang. Ito ay sariwa. At maaaring i-flip lang nito ang electric at hybrid na mundo ng kotse sa ulo nito. Ipinakilala ng BYD ang isang game changer kasama ang ikalimang henerasyong DM series na plug-in hybrid powertrain. Ito ay hindi lamang isang maliit na pag-upgrade. Parang tumalon mula sa tricycle papunta sa rocket ship. Sa kamangha-manghang thermal efficiency na 46.06%, napakahusay nitong ginagawang kapangyarihan ang gasolina. At konsumo ng gasolina na 2 litro lamang bawat 100 kilometro.
Ito ang pinakamatipid at pinakamahusay na hybrid na makina. Kaya, paano ginawa ng BYD ang magic na ito? Simple. Ni-crack nila ang code upang lumikha ng makina na parehong powerhouse at fuel efficient. Kunin ang BYD Chin LDMI at Seal 06 DMI. Salamat sa teknolohiyang ito, maaari silang pumunta ng higit sa 2,000 kilometro sa isang tangke at isang singil. Oh, tama ang narinig mo. 2,000 kilometro. Iyon ay tulad ng pagmamaneho mula New York hanggang Miami at may natitirang gasolina. Ano, mga hybrid and hindi dapat gawin iyon. Pero sabi ni BYD, hawakan mo yung charger ko. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid ng gas. Ito ay tungkol sa pag-iwan sa competition sa alikabok. Binuo ng BYD ang lahat mula sa baterya hanggang sa makina. Kaya, lahat ng ito ay nagtutulungan tulad ng isang dream team. Mas kaunting basura, mas mag-zoom, at narito ang pinakamagandang bahagi. Mayroon silang mga pagpipilian. Ang DMI ay ang iyong pang-araw-araw na sasakyan. Ang DMP ay para sa mga speed freaks. At handa na ang DMO na harapin ang mga pakikipagsapalaran sa labas ng kalsada. Alin man ang gusto mo, tinakpan ka ng BYD ng kapangyarihan at kahusayan na hindi mauubos. Pero teka, meron pa. Sa pamamagitan ng pag-sync ng kanilang makina sa kanilang teknolohiya ng baterya, tiniyak ng BYD na mahalaga ang bawat patak ng enerhiya. Iusad ang sasakyan sa halip na hayaan itong maging usok. Ito ay isang panalo para sa iyong pitaka, sa planeta, at sa mapagmataas na pakiramdam na nararanasan mo kapag dumaan ka sa isang gasolinahan. Kalimutan ang lahat ng akala mo ay sinusubukan lang ng mga hybrid na makahabol sa mga dekuryenteng sasakyan. Sa bagong makinang ito, nangunguna ang mga hybrid ng BYD at darating sila para sa Corona. Ang kinabukasan ng pagmamaneho, nandito na. Ito ay hybrid at iiwan nito ang lahat. Ang pinakabagong engine tech ng BYD ay hindi lang cool. Nire-rewrite nito ang rulebook. Ang kanilang ikalimang generasyong DM hybrid engine ay parang superhero ng mundo ng kotse. Pag-zoom lampas sa lahat sa pagganap at kahusayan. Sa isang thermal efficiency na 46.06%, ganoon karami ang gasolina na nagiging aktwal na go power, na nagiiwan sa competition na kumakain ng alikabok. Karamihan sa mga hybrid na makina doon, maswerte silang umabot ng 41%. Ang BYD ay karaniwang bumabaluktot sa kanila. Narito ang kicker. Ang makinang ito ay sumisipsip lamang ng not able ng 9 litro ng gasolina sa bawat 100 kilometro. Iyon ang pinakamababa kahit saan. Tulad ng kahit na ang mga dekuryenteng sasakyan ay nagsisimulang pagpapawisan kapag nagsasalita ka ng mahabang paglalakbay sa kalsada. Kaya bakit kailangan mong mag-ingat? Simple. Ang lahat ay tungkol sa pag-save ng pera at ang planeta. Kung ikukumpara sa malalaking pangalan tulad ng Toyota at Honda, na ang mga hybrid ay nangunguna sa humigit kumulang 41% kahusayan, ang 46.06% ng BYD ay nangangahulugan na mas mababa ang iyong ginagastos sa pump at nagiiwan ng mas maliit na gulo sa hangin. Hindi lamang tinatalo ng BYD ang iba pang mga hybrid na makina sa laro ng kahusayan. Nire-rewrite nila ang buong playbook. Sa kanilang ikalimang generasyong DM hybrid tech ay baaring magdadamang point. Iyo ng higit sa 2,000 kilometro sa isang singil lamang at isang tangke ng gas. Karamihan sa iba pang mga hybrids, sila ay huffing at puffing upang maabot ang 1,000 kilometro. Iyon ay tulad ng BYD na tumatakbo sa isang marathon, habang ang iba ay nakatali pa rin ng kanilang mga sapatos. Isipin mo ito, ikaw ay nasa isang epic cross-country road trip. Naglalakad sa mga istasyon ng gasolina ng may ngiti, habang ang iba ay humihinto, nag-aagawan para sa isang refill. Iyan ang pagkakaiba ng BYD. Ito ay hindi lamang tungkol sa nakatutuwang hanay o isang napakahusay na makina. Ito ay tungkol sa pag-flip ng script sa kung ano ang maaring maging hybrid na mga kotse. Kalimutan ang pagpili sa pagitan ng power o planeta-friendly na vibes. Say BYD, makukuha mo pareho, walang kompromiso. Ito ay hindi lamang isang hakbang pasulong. Ito ay isang higanteng lukso na pinagpapawisan ng ibang mga gumagawa ng kotse. Kakailanganin nilang pataasin ang kanilang laro o kumaway bye-bye sa rear view mirror.
Sa tingin mo ay sapat na ang mga hybrid? Hindi. Narito ang BYD upang ipakita sa competition kung paano ito ginawa. Pag-usapan natin ang malaki at matapang na plano ng BYD na i-zoom ang Tesla bago ang 2026. Para itong isang blockbuster na pelikula sa paggawa. Ang kumpanyang ito ay gumagawa ng mga chart tulad ng isang rocket. At sila ay nakatakdang maging isa sa nangungunang 5 car maker sa mundo na iniiwan kahit ang Tesla sa kanilang alikabok pagdating sa mga benta at kasikatan. Kaya, paano nila ito tinatanggal? Lahat ito ay tungkol sa paggawa ng mga kahangahangang electric at hybrid na kotse na hindi nagkakahalaga ng isang braso at isang binti. Habang umiikot si Tesla gamit ang magarbong, mamahaling mga sakay, ang sabi ng BYD, "Hey, gumawa tayo ng magagandang sasakyan na kayang bilhin ng lahat." Hindi rin sila nagkikiskisan sa magagandang bagay. Isipin ang pinakamataas na pagganap at kahusayan. Nang wala ang tag ng presyong nakakapanghina, kunin ang kanilang mga hybrid champ, ang Chanel DMI at Seal Deo 6 DMI. Ang mga masasamang lalaki na ito ay nagiging ulo sa kanilang nakakabaliw na mga kasanayan sa pagtitipid ng gasolina at maayos na pagmamaneho na humihila ng toneladang tao na handang maging berde. At pagkatapos ay merong Seagull EV na may presyo sa ilalim ng 12,000. Naging wild ang mga tao para dito. 10,000 ang nag-pre-order nito sa loob lamang ng mga araw. Ang paghahalo ng performance ng BYD, mga presyong madaling gamitin sa wallet, at ilang seryosong matalinong ideya para makipag head-to-head sa malalaking shot tulad ng Tesla. At panalo sila dito. Ang eksena sa kotse ng China ay umuusbong na parang baliw at ang BYD ay nasa matamis na lugar upang sumakay sa alon na iyon. Hindi lang sila dumidikit sa mga dekuryenteng sasakyan. Yung beses ay tumba hybrid din. Nangangahulugang mayroon silang isang bagay para sa lahat. Ang kanilang mga benta ay pumapasok sa bubong at ilang oras na lang at BYDs ay lalabas sa buong mundo. Sila na ang mga champ ng electric vehicle sales sa China. At ngayon sila ay nag-zoom sa Europa. Timog silangang Asia at Latin America na parang hindi ito malaking bagay. Sa mas maraming tao na nagnanais ng mga EV araw-araw, nakuha ng BYD ang perpektong plano ng laro na papalitan. Naka-on ang countdown. Pagsapit ng 2026, nilalayon nilang maipasa ang Tesla at guluhin ang buong mundo ng EV. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay palaging may malaking hadlang. Sila ay magastos. Ang mga rides ni Tesla ay makinis at groundbreaking. Ngunit ang kanilang gastos ay naglalagay sa kanila na hindi maabot ng toneladang tao. Doon sumakay ang BYD na parang isang bayani. Binabawasan ang mga presyo para makagawa ng mga dekuryenteng sasakyan na pangarap ng lahat na magkaroon. Nagbabawas sila ng mga gastos ng hindi gumagalaw, naghahatid ng mga EV na mas mura kaysa sa lineup ng Tesla habang nag-iimpake pa rin ng ilan sa mga pinaka-cool na tech sa paligid. Kunin ang Seagull EV, ang maliit na superstar ng BYD na nagkakahalaga lamang ng $12,000. Oh! Tama ang narinig mo. Isa itong ganap na dekuryenteng kotse na may mga magagarang feature at solidong hanay sa presyong halos hindi pa naririnig. Nababaliw na ang mga tao para dito. 10,000 pre-order sa isang araw. Isa itong wake-up call sa mga gas guzzler at mas mahal na EV tulad ng Tesla. Apa na nagpapatunay na hindi mo kailangan ng malalalim na bulsa para makapagkuryente. Ngunit narito ang kicker. Ang BYD ay hindi lamang nagtatapon ng mga murang sasakyan. Ang Seagulls ay mayroong flair, isang makinis na 1 pulgadang umiikot na touchscreen, mga bagay na tumutulong sa pagmamaneho. At higit pa, ito ay abot kaya, sigurado, ngunit hindi rin ito slouch sa departamento ng kalidad. Para sa mga taong gusto ng EV na madali sa wallet, ngunit naghahatid pa rin ng mga kalakal, binuksan ng BYD ang pinto ng husto. Muli nilang isinusulat ang mga panuntunan sa kung ano ang maaring maging isang EV na angkop sa budget. Mas mababang presyo, mamamatay na feature, at walang kapantay na halaga. Habang mas maraming tao ang naghahangad ng abot-kayang mga sakay sa kuryente, handang-handa ang BYD na manguna at ayusin ang mga bagay ng malaki. Sa tingin mo ba ay masyadong mahal ang mga EV? Hindi. Pinatutunayan ng BYD na maaari kang makakuha ng isang nangungunang dekuryenteng kotse nang hindi sinisira ang bangko.
At pinapatingin nila si Tesla sa balikat nito. Ang isa sa mga pinakamalaking pintas ng mga dekoryenteng sasakyan ay palaging pagkabalisa sa saklaw. Alam mo, ang munting gulat na iyon na tumatama kapag iniisip mo kung mawawala ba ang iyong baterya bago ka makarating sa iyong pupuntahan. Mahabang biyahe sa kalsada? Oo naman. Yung mga estasyon ng pag-charge ay hindi eksakto sa bawat sulok. Ngunit narito ang BYD upang sugpuin ang takot na iyon tulad ng isang bug. Ang kanilang bagong hybrid na powertrain ay nagbibigay sa iyo ng 2,000 kilometro sa isang tangke at a charge lang. Tama yan, 2,000 kilometro. Maaari kang magmaneho sa buong bansa at hindi man lang pawisan. Hindi ito isang marangya na pangako. Ito ay totoo. And it ay nangyayari na yon. Ang BYD Chin LDMI at Seal 06 DMI ang unang nag-rock sa kamangha-manghang teknolohiyang ito. At sinasabi ng mga tao na hindi lang sila humahawak ng mahabang biyahe. Pagmamay-ari nila, wala nang stress tungkol sa susunod na plug-in na lugar. Ang mga sasakyang ito ay ginawa para sa mga epic road trip. Kaya paano ito nakuha ng BYD? Ito ay tungkol sa kanilang matalinong hybrid setup. Ang paghahalo ng isang regular na makina sa isang dekoryenteng motor sa paraang pinipiga ang bawat huling patak ng gasolina at lakas. Karamihan sa mga EV dyan ay mapalad na umabot sa 500 kilometro. Ngunit iniiwan sila ng BYD sa alikabok. Ang kanilang nangungunang mga trick sa baterya at 5th generation hybrid, Magic ay nangangahulugan na mas malayo ka habang halos humihigop ng gasolina. Sa pagtaas ng presyo ng gas, ang 2,000 kilometrong hanay na iyon ay mukhang mas matamis araw-araw. Ito ay hindi lamang tungkol sa malalaking numero. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng bagong bar para sa kung ano ang magagawa ng mga hybrid at electric na sasakyan. Ipinako ng BYD ang halo ng kapangyarihan at kahusayan na hinahabol ng iba magpakailanman. Ang competition. Nagsusumikap silang makipagsabayan habang nasa labas ang BYD na ginagawang isang bagay ng nakaraan ang pagkabalisa sa saklaw. Ang hindi mapigilang pandaigdigang pagpapalawak ng BYD. Nasa panganib ba si Tesla? Habang umiinit ang merkado ng dekoryenteng sasakyan, nagiging puwersa ang BYD na hindi mo maaaring balewalain. Sa booming sales at walang takot na planong sakupin ang mundo, nakatakdang ibagsak ng Chinese car maker na ito si Tesla sa trono nito bilang hari ng mga electric vehicle. Sa 2024 lamang, magbebenta ang BYD ng higit sa 1 milyong sasakyan. Higit sa 20% ng lahat ng EV sa buong mundo. At hindi sila umaatras. Ang kanilang sikreto, abot kayang mga kotse na hindi nagkukulang sa kalidad o mahusay na pagganap. Isa itong combo na nakakapanalo ng mga puso sa lahat ng dako na ginagawang tunay na banta ang BYD sa corona ni Tesla. Si Tesla ay naging poster child para sa mga EV sa loob ng maraming taon at Martina na mamahala sa magarbong high-end na eksena. Ngunit BYD ay tambay ang party na may ibang vibe. Mga mararangyang electric at hybrid na rides na hindi mauubos ang iyong mga bulsa. Bumubuo sila ng maaasahan. Budget-friendly na mga kotse tulad ng isang kampeyon. At ngayon ay tinitingnan nila ang mas malalaking merkado tulad ng North America at Europe. Nagpapadala na sila ngayon ng mga sasakyan sa mahigit 60 bansa, mula sa Europe hanggang Southeast Asia. At mahal ito ng mga tao. Bakit? Dahil ang BYD ay nagdadala ng abot-kaya, eco-friendly na mga sakay na walang halaga. Perpekto para sa sino mang gustong maging berde nang hindi nasisira. Samantala, nararamdaman ni Tesla ang init. Ang mga Chinese na automaker tulad ng BYD ay sumusulong. Nagpapalabas ng mga super efficient, wallet-friendly na mga kotse na mahirap talunin. Dati nakalock ang EV game ni Tesla. Ngunit ngayon ay nagiging masikip na ang field. At ang BYD ang nangunguna sa papagsingil. Ito ay hindi lamang tungkol sa Tesla na tumakbo para sa pera nito. Ito ay patunay na ang mundo ng EV ay lumalaki. Mga bagong manlalaro ay tumatalon, na itinutulak ang mga limitation ng kung ano ang magagawa ng mga electric car. Sa Europe, ang BYD ay nakikitungo na sa malalaking pangalan tulad ng Volkswagen at BMW, at hawak nila ang sarili nila. Kaya't maaari ba talagang ibagsak ng BYD si Tesla? Sa pagtaas ng mga benta, at ang kanilang mga sasakyan ay lumalabas kung saan-saan, nagsisimula itong magmukhang isang tunay na posibilidad.
Umiinit na ang EV showdown. At nandito kami para sa bawat twist at turn. Dumikit habang ang karera para sa tuktok ay nagiging ligaw, mga hybrid. Ang mga sasakyang iyon na naghahalo ng gas at electric power para mapadali tayo sa mas berdeng hinaharap. Ang BYD ay hindi lamang naglalaro ng larong iyon. Rewrite nila ang rules. Ang kanilang 5th generation DM series hybrid powertrain ay hindi lang isang tweak. Ito ay isang kabuuang game changer na may nakakabali mataas na thermal efficiency na 46.06%. Iyan ay isang magarbong paraan ng pagsasabi na mas pinipiga nito ang lakas sa bawat patak ng gasolina. Ginagawa ng BYD ang mga hybrid na mas malakas, mas birdy, at mas kahanga-hanga kaysa dati. Ngunit hindi sila tumigil doon. Pinaghalo ng bagong teknolohiyang ito ang gas engine at dekuryenting motor. Para silang sumasayaw ng sama-sama, Darayna, nagbibigay sa iyo ng pinakamataas na pagganap ng hindi kumukuha ng gas. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid ng gasolina. Ito ay tungkol sa pagtulak ng mga hybrid na kotse sa isang buong bagong liga. Ano ang nakukuha mo? Ang pinakamaganda sa lahat. Napakahabang hanay, nakakatipid ng gasolina, at isang suntok ng lakas na magpapanggiti sa iyo. Nag-uusap kami ng hanggang 2,000 kilometro sa isang tangke at single-in. Sapat na iyon para mapaupo at mapansin ang mga hybrid doubters. Narito ang malaking larawan. Maaaring yumanig ng hybrid magic ng BYD ang buong mundo ng kotse. Sa ipautigil o mga gobyerno sa mga emission, ang mga hybrid na ito ay akmang-akma para sa mga taong hindi pa handang mag-full electric. Dagdag pa rito, gumagana ang system ng BYD para sa lahat ng uri ng rides, sedan, SUV, kahit na mga sporty na kotse, na ginagawa itong isang no-brainer para sa mga gumagawa ng kotse na naghahanap upang linisin ang kanilang pagkilos nang hindi nagsisimula sa simula. Namamgunguna ba ang BYD sa pack? Kitang mga hybrid ay maaring maging mabibigat na hitters sa hinaharap. Bumaluktot. Ang susunod na generation ng mga hybrid na ito ay mas makapangyarihan, mahusay, at planeta-friendly kaysa dati. Gustong malaman kung ano ang susunod para sa pagmamaneho? Nakuha ng BYD ang sagot. I-zoom natin ang makina at pag-usapan ang tungkol sa isang bagay na hindi mabubuhay ng mga electric at hybrid na sasakyan kung wala, mga baterya. Pagdating sa kinabukasan ng mga rides na ito, ang mga baterya ang tunay na MVP. At dinadala sila ng BYD sa isang bagong antas gamit ang kanilang Blade Battery Tech. Hindi lang sila nagkukulitan. Sinusulat nila kung ano ang magagawa ng mga baterya. Ang Blade Battery ay parang superhero invention ng BYD. Ito ay sobrang ligtas. Pumasa sa mga pagsubok tulad ng pagtusok ng mga kuko at pananatiling malamig sa ilalim ng presyon. Na nangangahulugan iyon na sapat na matigas na pangasiwaan ang mga nakatutuwang sitwasyon ng hindi pinagpapawisan. Ngunit ang kaligtasan ay simula pa lamang. Isa rin itong powerhouse. Nag-iimpake ng tontonadang enerhiya para makapagmaneho ka ng mas malayo at makapag-charge ng mas mabilis. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga kotse ng BYD ay ilan sa mga pinakamakinis, pinakamahusay na mga sasakyan doon. Narito ang cool na bahagi. Ginagawa ng BYD ang mga bateryang ito mula sa simula. Kinuha ang mga hilaw na bagay at itinayo ang lahat ng ito sa kanilang sarili, na nagpapanatili ng mababang gastos at mataas na kalidad. Kaya makakakuha ka ng mga maaasahang baterya na tatagal magpakailanman at hindi masyadong guluhin ang planeta. Dagdag pa, hindi tulad ng mga lumang baterya na maaring mag-overheat at mag-freak out. Ang Blade Battery ay nananatiling malamig kahit na ano. Mainit na disyerto, nagyayalong tundra. Pangalanan mo ito. Ang iyong sasakyan ay handa ng gumulong kahit saan, anumang oras, at kunin mo ito. Ito ay hindi lamang para sa mga magagarang modelo. Sinampal ng BYD ang kahanga-hangang tech na ito sa bawat solong kotse na kanilang ginagawa. Kaya't nagmamaneho ka man ng kanilang pinakamurang biyahe o ang nangungunang aso, nakakakuha ka ng mas mahabang biyahe, mabilis na singil, at pinakamataas na kaligtasan. Hindi lang sila gumagawa ng mga sasakyan. Sila ang humuhubog kung paano natin pinapagana ang hinaharap. Kaya ano ang malaking bagay sa Blade Battery? Ito ay ligtas, at malakas, at ito ay binuo upang tumagal.
Talaga ang susunod na malaking bagay sa enerhiya. Huwag matulog dito. Dinadala ng BYD ang revolution ng baterya. At it's electric. Let's spill the tea on how BYD is cracking the code to make electric cars crazy affordable without skipping on the cool stuff. Bagamat karamihan sa mga gumagawa ng kotse ay naglalagay ng malalaking tag ng presyo sa kanilang mga EV. Narito ang BYD na binabaligtad ang script. Ito ay na naghahatid ng mga nangungunang high-tech na pagsakay na hindi mauubos ang iyong bank account. Kaya ano ang kanilang sikretong sarsa? Ito ay tungkol sa pagpapanatiling lahat sa loob ng bahay. Isipin na parang BYD ang nagpapatakbo ng sarili nilang maliit na EV empire. Mula sa paggawa ng mga baterya hanggang sa paggawa ng mga motor, kinokontrol nila ang buong palabas. Na nangangahulugan iyon na maaari nilang bawasan ang mga gastos ng malaki at ibigay ang mga matitipid na iyon sa iyo. Sumakay sa BYD Seagull. Ito ay $12,000 lamang. Iyan ay manikom para sa karamihan ng mga EV. Ngunit huwag matulog dito. Ang batang ito ay puno ng mga goodies tulad ng isang Macintab na 10. 1-inch na umiikot ay igot na screen, matalinong driver assist tech. At isang hitsura na sumisigaw ng magarbong. Hindi bad yet. Hindi ibig sabihin ng mura dito ay cheesy. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyo ng putok para sa iyong pera. Pinatutunayan ng BYD na hindi mo kailangang maging milyonaryo para makapagkuryente. At kunin mo ito, ang kanilang mga presyo ay hindi lamang tumatapak sa iba pang mga EV. Sumakay din sila ng mga gas car. Kapag nag-stack up ka ng isang BYD laban sa gas at mga gastos sa pagpapanatili ng isang regular na biyahe, ito ay isang no-brainer. Makakatipid ka ng pera at malinis pa rin ang cruise. Ang kanilang pamatay na teknolohiya ng baterya, napakahusay at wallet-friendly, ay nagbibigay daan sa kanila na panatilihing mababa ang mga presyo habang pinananatiling mataas ang pagganap. Dagdag pa, sa kanilang napakalaking pag-setup na gumagawa ng mga bahagi mismo, ang BYD ay nagpapako ng balanse ng abot-kaya at kahanga-hanga. Niyayanig nila ng husto ang mundo ng EV. Maaaring kailanganin ng ibang mga gumagawa ng kotse na muling pag-isipan ang kanilang buong plano sa laro. Nangangarap ng isang EV na hindi nagkakahalaga ng isang kapalaran? Ang muling pagsusulat ng BYD sa mga patakaran na may napakagandang presyo. Pinagpapawisan ang competition. Kung gaano kalaki at matapang na mga galaw ng BYD ang maaaring magpabagsak sa kaharian ng EV ng Tesla, ang BYD ay palaging isang go-getter. Ngunit ang kanilang pinakabagong pandaigdigang plano sa pagkuha ay nasa susunod na antas. Naniningil sila sa mga lugar tulad ng Europe, Latin America, at Southeast Asia. At maniwala ka sa akin, nagsisimula ng mapansin ang mundo. Noong 2025, ne-zoom ng BYD ang Tesla sa mga benta sa isang grupo ng mga bansa. Yep, outselling nila ang malaking aso. Sa di mga presyo na patuloy na tumataas, ang Tesla ay may tunay na laban sa mga kamay nito. Ano ang pakulo ng BYD? Lahat sila ay tungkol sa abot-kayang mga sakay na maaaring makuha ng mga regular na tao, habang si Tesla ay naging abala sa pagkinang sa magarbong high-end na EV crowd. Ngunit teka, hindi humihinto ang BYD sa mga sasakyan. Tumalon din sila sa mga electric bus at malalaking komersyal na sasakyan. Dinudurog na nila ito ng mga dekuryenting bus sa Europe at China, na tumutulong sa mga lungsod na alisin ang mga gas guzzlers para sa mas malinis at mas berdeng mga option. Mas kaunting usok, mas masayang planeta. Ginagawa ito ng BYD. Itong halo ng lahat, mga murang kotse, bus, at higit ban ay nagbibigay ng sigla sa BYD. Hari pa rin ang mga cool na kotse ni Tesla, ngunit hindi pa nila nakuha ang malaking laro ng sasakyan tulad ng BYD. Sa ganitong uri ng pagmamadali, hindi lang Tesla ang hinahabol ng BYD, baka iwan lang nila sa alikabok. BYDs, ano ang kanilang malaking plano para sa hinaharap? Sa patuloy nilang pag-alog sa mundo ng EV, ang BYD ay nakakuha ng matalas at makintab na paningin. Pagsapit ng 2025, hindi lang nila nilalayon na maging isang malaking pangalan sa buong mundo. Gusto nilang pangunahan ang singil patungo sa isang mas berde, mas malinis na paraan upang makalibot. Gamit ang kanilang abot-kayang mga dekoryenteng sasakyan at teknolohiya ng baterya, gumagawa sila ng mga EV na maaaring puntahan ng lahat, kahit saan. Pero hold up,
Ito ay hindi lahat tungkol sa mga kotse. Ang pagbuhos ng BYD ng malaking enerhiya sa mga dekuryenteng bus, malalaking sasakyang pang-commercial, at kahit na mga paraan upang mag-imbak ng kuryente, na ginagawa silang ganap na boss ng eco-friendly na laro. Pagtingin sa kalsada, ang BYD ay nagluluto ng mga bagong modelo na pinaghalong mababang presyo. Cool na tech at planeta-loving vibes. Handa na silang pamunuan ang parehong budget EV scene at ang lux end din na sumasaklaw sa bawat driver doon. Ang kanilang hybrid tech ay patuloy na nagiging mas mahusay. Kaya't kung nag-zipping ka para magtrabaho, naghahangad ng kaunting bilis, o nakikipagsapalaran sa labas ng kalsada, ang BYD ang may perpektong biyahe para sa iyo. Ang hinaharap ay mukhang nakasisilaw para sa BYD. Isipin ang pandaigdigang paglago, mas malakas na mga baterya, at higit pang mga opsyon na angkop sa wallet. Naghahanda na silang maging isang superstar sa EV revolution. Ang BYD ay may kakayahan sa paggawa ng mga high-tech na kotse na walang halaga. At sila ay nanginginig sa mga bagay-bagay gamit ang kanilang kahanga-hangang mga tricks sa baterya at malinis na enerhiya na vibes. Aalis na sila sa competition sa alikabok. At sa lalong madaling panahon, ang bawat gumagawa ng kotse doon ay magkakarera upang makahabol. Ang BYD ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga kotse. Idini-redrawing nila ang buong mapa kung paano kami nagmamaneho. Pangarap ng isang mas malinis, mas luntian bukas, ang BYD ay nasa manibela at ito ay magiging isang kapanapanabik na biyahe. Habang patuloy nilang itinutulak ang mga limitations sa kung ano ang magagawa ng mga dekuryenteng sasakyan, ang malalaking ideya ng BYD, tulad ng kanilang nakakapanghinang hybrid na teknolohiya, makinis na mga disenyo, at isang plano na umuusad sa mundo ng EV, ay nagpapakita sa lahat na maililigtas mo ang planeta at ang iyong pitaka ng sabay-sabay. Ang laro ng kotse ay hindi kailanman nakakita ng anumang tulad nito, at ang BYD ay nangunguna sa grupo, dumikit sa paligid. Ang kanilang mga susunod na galaw ay magpapagulo sa iyong isip. Salamat sa pag-ikot sa amin ngayon. Pindutin ang like button, mag-subscribe para sa higit pa, at sabay-sabay tayong maglakbay sa hinaharap. Dahil sa pangunguna ng BYD, lalo lang itong nagiging exciting mula rito.